Sa maliit na bayan ng Nazareth, kung saan tila nagtatagpo ang langit at lupa, nagsimula ang kwento ng pinakamahalagang mag-asawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sina Maria at Jose ay hindi mga hari ni may taglay na kayamanan, ngunit sila ang napiling gumanap sa pinakadakilang misyon: alagaan at protektahan ang anak ng Diyos. Saksi sila sa mga himala, hinarap ang maraming panganib at isinabuhay ang kaganapan ng layunin ng Diyos. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos? Matapos nilang samahan si Jesus sa kanyang kabataan at bahagi ng kanyang buhay, ang katahimikan ng mga kasulatan tungkol sa kanila ay nag-iiwan ng puwang na nagdudulot ng matinding kuryosidad. Paano at kailan nagtapos ang kanilang mga araw? Ngayon, ating tuklasin ang buong kwento mula simula hanggang wakas ng buhay ni Maria at Jose, mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa kanilang kamatayan. Matagal bago ipinanganak si Maria at bago pa man nabanggit ang kanyang pangalan, ang rehiyon kung saan matatagpuan ngayon ang Nazaret sa Galilea ay isang lugar ng matinding paghihintay sa espiritual at mga kaguluhang pampulitika noong unang siglo. Sa ilalim ng pamamahala ng Imperyong Romano, ang lupaing ipinangako sa bayan ng Israel ay namuhay sa gitna ng mga kaguluhan. Noong panahong iyon, ang buhay sa Galilea ay umiikot sa maliliit na mga nayon tulad ng Nazareth kung saan lumaki si Maria. Ang mga nayong ito ay tinitirhan ng mga simpleng pamilya na inialay ang kanilang buhay sa manual na paggawa, pagsasaka o pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga kababaihan ay nangangalaga sa tahanan at sinisiguro ang pagpasa ng mga tradisyong Hudyo sa kanilang mga anak, habang ang mga kalalakihan naman ay abala sa mga tungkuling pang-ekonomiya at espiritual ng kanilang pamilya. Gayunpaman, hindi nagsisimula ang kwento ng kaligtasan kay Maria, kundi sa isang mag-asawang nabuhay sa parehong panahon at nagtaguyod ng mga hamong humubog sa tagpo para sa pagdating ng tagapagligtas. Bago pa man ipaglihi si Maria, naroon na sina Joaquin at Ana, ang kanyang mga magulang. Sina Joaquin at Ana ay mga matapat na Hudyo, malalim na nakaugat sa mga tradisyon at pananampalataya ng Israel. Namuhay sila tulad ng maraming tao noong kanilang panahon, deboto sa Torah, sumusunod sa regular na mga panalangin at mga kapistahan pangrelihiyon. Gayunpaman, ang kanilang buhay ay tinatakan ng tahimik ngunit matinding sakit, ang kawalan ng anak. Sa isang lipunan kung saan ang pagkakaroon ng supling ay itinuturing na isang biyaya mula sa Diyos at mahalaga para sa pagpapatuloy ng pangalan at pamana ng pamilya, ang pagiging baog ay nakikita bilang isang personal na trahedya at, kung minsan, tanda ng hindi pagsang-ayon ng Diyos. Sa kabila nito, hindi nawalan ng pananampalataya sina Joaquin at Ana. Ayon sa mga sinaunang Kristiyanong tradisyon, sila'y masugid na nanalangin para sa isang anak na may kasamang luha at walang tigil na pagsusumamo. Si Joaquin, sa kanyang pagdadalamhati, ay nagpunta pa sa disyerto, nag-alay ng panahon sa pag-aayuno at panalangin, hinihingi sa Diyos ang biyayang ito. Si Ana naman, sa kanyang pag-iisa, ay nanalangin ng masidhi, umaasa sa Panginoon at nangangakong kung bibigyan siya ng isang anak na babae, ito'y kanyang itatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Sa gitna ng kanilang paghihintay na puno ng sakit, kumilos ang Diyos. Tulad ng ginawa niya kay Sara, ina ni Isaac, at kay Ana, ina ni Samuel, sinagot ng Panginoon ang mga panalangin ni Joaquin at Ana. Isang anghel ang nagpakita sa kanilang dalawa na nagsabing magkakaroon sila ng isang anak na babae na hindi lamang magiging biyaya sa kanilang buhay kundi bahagi rin ng mas malaking plano, ang banal na plano ng kaligtasan. Dapat nilang palakihin ang kanilang anak ng may natatanging dedikasyon, itinalaga sa Diyos mula sa pagsilang. At sa gitna ng kasimplehan ng kanilang nayon at ng pagiging komplikado ng kasaysayang iyon, isinilang si Maria.
Mula pa sa simula, si Maria ay tinatakan ng isang natatanging misyon. Ang kanyang pangalan na pinili ng kanyang mga magulang ng may malalim na espiritual na kahulugan ay nagpapakita ng kanyang banal na pagkakakilanlan at layunin. Ang Maria na nagmula sa salitang Hebreo na Miriam ay maaaring mga hulugan ng minamahal ng Diyos o pinakamataas na ginang. Maaaring isipin sina Joaquin at Ana habang hawak ang kanilang anak sa kanilang mga bisig. Kinikilala na ang sandaling iyon ay katuparan ng katapatan ng Diyos. Ang pag-iyak ng isang sanggol sa isang simpleng nayon tulad ng Nazareth ay maaaring maliit sa paningin ng mundo, ngunit sa langit, ito ay tanda ng paparating na pambihirang kaganapan. Bilang tugon sa tawag ng Diyos sa buhay ni Maria, gumawa sina Joaquin at Ana ng isang desisyon na nagpapakita ng kanilang ganap na debosyon sa Panginoon. Ayon sa mga sinaunang tradisyong Kristiyano, dinala si Maria sa templo ng Jerusalem sa edad na 3 taon. Ito'y 1 kilo ng pasasalamat at pagsunod ng kanyang mga magulang. Sa kulturang Hudyo, karaniwan para sa mga pamilya na ialay ang kanilang mga unang ani, hayop o kahit anak sa Diyos. Tinupad ni Ana ang kanyang pangakong italaga ang kanyang anak na babae sa Panginoon kapalit ng biyayang natanggap nila. Ang paglalakbay patungo sa templo ay siguradong puno ng emosyon. Isipin sina Joaquin at Ana na umaakyat sa mga hagdan ng maringal na templo ng Jerusalem. Hawak ang maliit na si Maria sa kanilang mga kamay, habang ang mga awit at panalangin ay pumupuno sa paligid. Pagdating nila sa looban ng templo, kanilang ipinagkatiwala ang kanilang anak sa pangangalaga ng mga pari, umaasa na gagabayan ng Diyos ang bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa loob ng templo, sinimulan ni Maria ang isang bagong yugto ng kanyang paglalakbay. Bagamat kakaunti ang nabanggit tungkol sa panahong ito, sinasabi ng mga tradisyon na siya'y natuto tungkol sa kasulatan at mga kaugaliang pangrelihiyon ng mga Hudyo. Isipin si Maria bilang isang bata nakikinig sa mga kwento tungkol kina Abraham, Moses at David, hindi nalalaman na ang kanyang buhay ay magiging kaugnay sa katuparan ng mga pangakong ibinigay sa mga lalaking iyon. Habang lumalaki si Maria, naging malinaw na ang kanyang pananatili sa templo ay pansamantala. Ayon sa tradisyong Hudyo, ang mga dalagang itinalaga sa templo ay kailangang umalis sa kanilang paglilingkod pagsapit ng kanilang kabataan. Ang templo ay naging kanyang espiritual na tahanan, ngunit ngayon kailangang dalhin niya ang kanyang natutunan sa pang-araw-araw na buhay. Nang dumating ang oras, bumalik si Maria sa Nazaret, ang kanyang bayang sinilangan. Pagbalik niya sa bahay ng kanyang mga magulang, ginampanan ni Maria ang mahalagang papel sa buhay ng pamilya, tumutulong sa mga gawain sa araw-araw at sumusunod sa mga tradisyon ng kanyang komunidad. At dito, sa tahimik na nayon na ito, isang simpleng karpintero ang magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Si Jose ay isang simpleng tao, isang masipag na karpintero na naninirahan sa Nazaret. Sa kulturang Hudyo, ang manual na trabaho ay itinuturing na isang marangal at espiritual na bokasyon dahil ito ay paraan ng pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng matapat na paggawa. Kilala si Jose sa kanyang pagiging matuwid at makadiyos, mga katangiang nagpakilala sa kanya sa kanilang komunidad. Bagamat hindi siya mayaman, ang kanyang integridad at debosyon sa Panginoon ay nagdulot ng respeto mula sa kanyang mga kapitbahay. Tulad ng ibang kabataan noong panahong iyon, pinalaki si Jose upang bigyang halaga ang mga tradisyon ng kanyang bayan. Mula pagkabata, natutunan niya ang mga utos ng batas at ang kahalagahan ng pamumuhay ng may kabanalan. Bagamat walang detalyeng isinulat sa mga kasulatan kung paano nagkakilala sina Maria at Jose, maaaring isipin na sa isang maliit na bayan tulad ng Nazaret, matagal nang magkakakilala ang kanilang mga pamilya. Noong panahong iyon,
Ang mga kasal ay karaniwang inaayos ng mga pamilya, isinasaalang-alang hindi lamang ang pagiging akma ng magkasintahan, kundi pati ang kanilang lahi, pananampalataya at katatagan ng pamilya. Nang ipangako si Maria kay Jose, hindi ito nangangahulugan na magsisimula na silang manirahan ng magkasama. Sa halip, ang kasunduan ay simula ng panahon ng paghahanda. Si Jose, tulad ng kaugalian, ay naglaan ng oras upang magtayo o maghanda ng isang tahanan para sa kanyang magiging asawa. Samantala, nanatili si Maria sa bahay ng kanyang mga magulang, nasa ilalim ng proteksyon ng pamilya hanggang sa araw ng kanilang kasal. Ang pagitan ng erusin, kasunduan sa kasal o betrothal, at nisuin, ang mismong kasal, ay isang yugto ng napakahalagang espiritual na kahulugan. Ang parehong magkasintahan ay itinuturing na legal na magkasintahan at ang pagputol ng kasunduan ay nangangailangan ng formal na diborsyo. Gayunpaman, hindi sila pinahihintulutang magsama o ganapin ang kasal hanggang sa formal na seremonya. Ang panahong ito ay nagsilbing panahon ng paglilinis, paghahanda at panalangin na sumasalamin sa kaseryosohan ng kasal. At sa panahong ito ng mahalagang paghahanda, naganap ang pinakadakilang kaganapan sa kanilang buhay, ang pagbubuntis ni Maria kay Jesus. Isinalaysay ng Ebanghelyo ni Lucas ang kahangahangang sandaling ito. Ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos upang kausapin si Maria, isang dalagang nakatakdang ikasal kay Jose. Magalak ka, puspos ng biyaya, ang Panginoon ay sumasa iyo, wika ng anghel. Lucas, Kabanata 1, Talata 28. Narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay ng Panginoong Diyos sa kanya ang trono ni David na kanyang ama. Bagamat naguguluhan, ipinakita ni Maria ang kanyang matatag na pananampalataya. Nang tanungin niya kung paano ito mangyayari, dahil siya ay isang birhen, sumagot ang anghel, "Ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo." Agad niyang sinabi, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita." Sa sagot na ito, tinanggap ni Maria ang kanyang tungkulin sa banal na plano at naging ina ng tagapagligtas. Pagkatapos ng anunsyo ng anghel, agad na nagpunta si Maria sa kabundukan ng Judea upang bisitahin ang kanyang pinsang si Isabel. Si Isabel, na nagdalang tao rin sa kabila ng kanyang katandaan, ay nagbubuntis kay Juan Bautista. Nang pumasok si Maria at batiin si Isabel, isang pambihirang bagay ang nangyari. Ang sanggol sa sinapupunan ni Isabel ay lumukso sa galak. Si Isabel, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi, "Pinagpala ka sa mga kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan." Lucas, Kabanata 1, Talata 42. Ang sandaling ito ay isang makalangit na kumpirmasyon para kay Maria na talagang dinadala niya ang Mesiyas. Napuspos ng Espiritu Santo, umawit si Maria ng isang awit ng papuri na kilala bilang Magnificat. "Pinupuri ng aking kaluluwa ang Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas." Nanatili si Maria kay Isabel ng halos 3 buwan, malamang na tumutulong sa mga paghahanda para sa pagsilang ni Juan Bautista. Sa panahong iyon, lalong tumibay ang kanyang pananampalataya at mas malalim niyang naunawaan ang kahulugan ng pagiging ina ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pakikibahagi sa karanasan ni Isabel. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik si Maria sa Nazaret. Ngunit ngayon, dala niya ang isang balitang mahirap unawain ng mga tao sa paligid niya. Siya'y nagdadalang tao kahit hindi pa ganap na kasal kay Jose. Si Jose, isang matuwid at makadiyos na tao, ay nalaman ang kanyang kalagayan at labis na nabagabag. Bagamat alam niyang hindi siya ang ama, ayaw niyang ilantad si Maria sa kahihiyan sa
sa publiko dahil maaari itong humantong sa kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng pagbato. Binalak niyang lihim na tapusin ang kanilang kasunduan bilang isang paraan ng pagprotekta sa kanya. Ngunit habang iniisip ni Jose ang nararapat gawin, kumilos ang Diyos. Sa isang panaginip, nagpakita sa kanya ang isang anghel at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa sapagkat ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan." Mateo, Kabanata 1, Talata 22. Pagkagising mula sa panaginip, hindi nag-atubili si Jose. Tinanggap niya ang kanyang banal na tungkulin bilang tagapagtanggol ni Maria at ama sa lupa ni Jesus. Pinakita ni Jose ang isang mapagpakumbaba at praktikal na pananampalataya. Pinangasiwaan ang responsibilidad ng pag-aaruga sa espesyal na pamilyang iyon. Naging tagapagbigay at tagapagtanggol siya ni Maria, handang harapin ang mga hamong darating sa kanila. At makalipas ang ilang buwan, sa isang araw na tila karaniwan, libu-libong tao ang nagulat sa isang kautusan mula sa pamahalaang Romano. Ang kautusan ng emperador na si Cesar Augusto na magsagawa ng senso sa buong Imperyo Romano ay nagpabago sa pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyon, kabilang na sina Jose at Maria. Ang utos ay nag-aatas sa bawat lalaki na bumalik sa bayan ng kanyang angkan upang mairehistro. Para kay Jose, nangangahulugan ito ng isang mahabang paglalakbay mula Nazaret patungong Bethlehem, ang bayan ni David, dahil siya ay kabilang sa angkan ng dakilang hari ng Israel. Lucas, Kabanata 2, Talata 4. Isipin ang kanilang kalagayan. Si Maria, buntis, ay kailangang harapin ang mahirap na paglalakbay ng halos 70 kilometro. Ang mga daan ay mapanganib, dumadaan sa mga kabundukan at lantad sa masamang panahon at panganib ng mga magnanakaw. Para sa isang mapagpakumbabang mag-asawa tulad nila, ang paglalakbay na ito ay isang legal na obligasyon, ngunit isa ring patunay ng kanilang pagsunod at lakas ng loob sa harap ng banal na plano. Pagdating sa Bethlehem, hinarap ni Jose ang maraming hamon. Ang bayan ay puno ng mga manlalakbay na, tulad nila, ay bumalik para sa senso. Wala silang mahanap na matutuluyan at ang tanging opsyon ay isang simpleng kuwadra kung saan inaalagaan ang mga hayop. Sa mapagpakumbabang tagpong ito, isinilang ni Maria si Jesus, binalot siya sa lampin at inilagay sa isang sabsaban. Lucas, Kabanata 2, Talata 7. Ang kasimplihan ng sandaling ito ay kabaligtaran ng kadakilaan nito. Ang tagapagligtas ng mundo, ang anak ng Diyos, ay isinilang hindi sa isang palasyo, kundi sa isang karaniwang lugar. Ang detalyeng ito ay sumisimbolo sa misyon ni Jesus. Hindi siya dumating para sa makapangyarihan, kundi para sa lahat, lalo na sa mga mapagpakumbaba at nakalimutan ng lipunan. Sa gabing iyon, nagdiwang ang langit. Ang mga pastol na nasa mga parang malapit sa Bethlehem ay binisita ng isang anghel na naghayag ng pagsilang ng Mesiyas. Ngayon, sa lungsod ni David, isinilang ang tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. Sila ang unang bumisita kay Jesus at di nagtagal, dumating din ang mga mago mula sa silangan upang makita ang hari ng mga Hudyo, nagdala ng mga regalo bilang pagpupugay sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit ang unang kagalakan ay agad na napalitan ng panganib. Si Herodes, ang hari ng Judea, ay nabalitaan mula sa mga pantas na lalaki mula sa silangan tungkol sa pagsilang ng isang hari ng mga Hudyo. Natakot na mawala ang kanyang kapangyarihan, iniutos ni Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na may edad na 2 taon pababa. Mateo, Kabanata 2, Talata 16. Minsan pa direktang kumilos ang Diyos sa buhay ni Jose. Sa isang panaginip, binalaan siya ng isang anghel. Bumangon ka, kunin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas ka papuntang Ehipto.
Manatili ka roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Hindi nagdalawang isip si Jose. Sa kalagitnaan ng gabi, dinala niya sina Maria at ang maliit na Jesus at umalis papuntang Ehipto. Ang paglalakbay ay mahaba at mapanganib, ngunit ang kanyang pagsunod ang nagligtas sa tagapagligtas. Ang panahon sa Ehipto ay naging isang yugto ng pagkatapon at ganap na pag-asa sa Diyos. Ngunit ito rin ay katuparan ng propesya. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Hoseas, Kabanata 11, talata 1, binanggit sa Mateo, Kabanata 2, talata 15. Matapos ang kamatayan ni Herodes, muling nakatanggap si Jose ng gabay mula sa isang anghel sa panaginip. Bumangon ka, kunin mo ang bata at ang kanyang ina at pumunta ka sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga nagtatangkang pumatay sa bata. Sa kanyang pagsunod, pinangunahan ni Jose ang kanyang pamilya pabalik sa kanilang lupain. Sa una, naisip nilang bumalik sa Judea, ngunit nang malaman nilang si Arkelao, anak ni Herodes, ang namamahala roon, napagpasyahan nilang manirahan sa Nazaret sa Galilea. Doon, sa isang simpleng bayan na malayo sa intriga ng politika at banta, lumaki si Jesus, tahimik ngunit puspos ng layunin. Si Jose bilang isang karpintero ay nagsusustento sa kanyang pamilya. Ngunit higit pa rito, naipasa niya kay Jesus ang mga pagpapahalaga sa pasensya, katumpakan at dedikasyon na kinakailangan sa kanyang gawain. Ang trabaho sa kahoy at bato na karaniwan noong panahong iyon ay nagturo kay Jesus ng halaga ng pagsisikap at ang koneksyon sa pagitan ng paglikha at paglilingkod. Mga aral na kalaunan ay makikita sa kanyang ministeryo. Si Maria naman ang naging pundasyon ng emosyonal at espiritual na aspeto ng pamilya. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal ay humubog sa karakter ni Jesus. Inihahanda siya para sa mundo na may hindi matitinag na pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang tahanan sa Nazaret ay naging lugar kung saan inihanda si Jesus para sa kanyang banal na misyon na pinagsama ang trabaho, pananampalataya at pagmamahal sa perpektong pagkakaisa. At dito, sa kasamaang palad, nagwawakas ang kwento ni Jose. Nang si Jesus ay 12 taong gulang, naganap ang huling pagbanggit kay Jose sa Biblia. Ito'y nangyari sa isang paglalakbay ng pamilya patungong Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskua. Matapos dumalo sa mga ritual sa templo, nagsimula na sina Maria at Jose na bumalik sa Nazaret, naniniwalang kasama nila si Jesus sa grupo ng mga manlalakbay. Ngunit sa pagtatapos ng araw, napansin nilang wala siya sa kanilang piling. Puno ng pagkabahala, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa templo, nakaupo sa gitna ng mga guro ng batas, nakikinig at nagtatanong. Ang kanyang tugon kay Maria at Jose nang siya'y tanungin ay lubos na makahulugan. Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Lucas, Kabanata 2, talata 49. Ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang sandali sa pagkaunawa ni Maria at Jose sa banal na tawag kay Jesus. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nanatiling tahimik ang mga ebanghelyo tungkol kay Jose. Nang sinimulan ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo, hindi na binanggit si Jose na nagpapahiwatig na siya'y pumanaw na. Ang kulturang Hudyo ay nagbibigay ng malaking halaga sa presensya ng Ama sa mahahalagang kaganapan sa buhay ng mga anak, at ang kanyang pagkawala ay kapansin-pansin. Bagamat walang detalyeng binanggit tungkol sa kanyang kamatayan, naniniwala ang mga iskolar na si Jose ay pumanaw ng payapa mula sa mga likas na dahilan bago pa man sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Sa kanyang mga huling taon, marahil ay nasaksihan ni Jose ng may pagmamalaki ang paglaki ni Jesus sa karunungan, tangkad at biyaya sa harap ng Diyos at ng mga tao, tulad ng inilarawan sa Lucas, Kabanata 2, talata 52.
Ang pagkamatay ni Jose ay nagdala ng malalaking pagbabago sa dinamika ng pamilya. Si Maria, na ngayon ay isang balo, ang nagdala ng responsibilidad sa pangangalaga ng iba pang mga anak. Para sa isang babae sa lipunang Hudyo noong unang siglo, ang pagiging balo ay nangangahulugan ng pagharap sa mahahalagang hamon sa ekonomiya at lipunan. Ngunit si Jesus bilang panganay ang pumalit bilang tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng pamilya. Ipinagpatuloy niya ang propesyon ng pagiging karpintero, tinitiyak ang kabuhayan ng pamilya habang hinihintay ang tamang sandali upang simulan ang kanyang ministeryo. Ang karanasang ito ng pagkawala at responsibilidad ay lalong humubog sa kanyang pagkatao. Pinapayagan siyang makipag-ugnayan ng mas malalim sa sakit at pakikibaka ng mga tao na kanyang makakasalamuha sa kanyang paglalakbay. Sa wakas, sa edad na 30, sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo. Lucas, Kabanata 3, Talata 23. At mula pa sa simula, si Maria ay nariyan. Ang unang tanda nito ay nangyari sa Kana nang gawin ni Jesus ang kanyang unang himala sa kahilingan ni Maria na pinagbago ang tubig upang maging alak sa isang kasalan. Si Maria na may matatag na pananampalataya ang nagdala ng pangangailangan sa atensyon ni Jesus at sinabi sa mga tagapaglingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Juan, Kabanata 2, Talata 5. Isa itong makasagisag na sandali na nagmarka ng paglipat mula sa kanyang papel bilang ina tungo sa pagiging tagasunod ng Mesiyas. Si Maria ay hindi lamang sumubaybay sa ministeryo ni Jesus, kundi nakiisa rin sa mga tagumpay at kabiguan nito. Nasaksihan niya ang dumaraming tao na sumusunod sa kanyang anak, ang mga himalang kanyang ginawa at ang mga salitang nagbibigay buhay na kanyang sinabi. Gayunpaman, naramdaman din ni Maria ang bigat ng pagtanggi na hinarap ni Jesus, lalo na sa Nazaret, ang kanilang bayan, kung saan sinabi niya walang propeta na tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Lucas, Kabanata 4, Talata 24. Ngunit sa krus, hinarap ni Maria ang kanyang pinakamalaking pagsubok. Sa paanan ng krus, nasaksihan niya ang paghihirap ng kanyang anak. Sa Juan Kabanata 11, Talata 26, itinala ang mga salita ni Jesus sa kanya, "Babae, narito ang iyong anak," na tumutukoy sa alagad na si Juan na kumakatawan sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Kahit sa kanyang sakit, nanatiling matatag si Maria, isang halimbawa ng pananampalataya at debosyon sa gitna ng pagdurusa. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, naranasan ni Maria ang isang walang kapantay na kagalakan at pakiramdam ng naganap na tungkulin. Ngunit hindi natapos dito ang kanyang kwento. Matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, nanatili si Maria kasama ang mga apostol, nagkakaisa sa panalangin sa senakulo, naghihintay sa katuparan ng pangako ng Espiritu Santo. Mga Gawa ng mga Apostol, Kabanata 1, Talata 14. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga taon, natapos din ang paglalakbay ni Maria sa lupa. Ang siyang naglaan ng kanyang buong buhay sa kalooban ng Diyos, nagpalaki ng kanyang anak at tumulong sa pagtubos ng buong sangkatauhan, ay dumating sa kanyang huling sandali, isinasara ang kanyang kabanata sa mundo. Isiniwalat sa atin ng tradisyong Kristiyano na sa kanyang mga huling araw, si Maria ay namuhay na napapaligiran ng mga apostol at ng mga unang tagasunod ni Jesus. Nanatili siyang isang huwaran ng inspirasyon at pananampalataya para sa batang simbahan. Ngunit, sa wakas, dumating din ang huling yugto ng kanyang misyon. Ayon sa ilang tradisyong Kristiyano, lalo na sa mga simbahang Ortodokso, tinatawag nila ang pagtatapos ng buhay ni Maria bilang dormition o pagkatulog. Naniniwala silang siya ay namatay ng mapayapa at pumasok sa isang banal na pagtulog. Pagkatapos nito, pinaniniwalaang ang kanyang katawan ay niluwalhati at iniakyat sa langit.
Samantala sa pananaw ng simbahang Katoliko na ipinahayag sa dogma ng Asunsao noong 1950 ni Papa Pio XII, si Maria ay iningatan mula sa kasalanang orihinal. Dahil dito, hindi siya dumanas ng kabulukan ng kamatayan. Itinuturo ng simbahan na siya ay iniakyat sa langit ng buo, katawan at kaluluwa, nang hindi nililinaw kung siya ay namatay muna o basta na lamang natulog bago luwalhatiin. Sa gayon, kapwa pinararangalan ng dalawang tradisyon si Maria bilang isang taong inihiwalay sa kasalanan at iniangat sa walang hanggang kaluwalhatian. Itinatampok nito ang kanyang natatanging papel sa kasaysayan ng kaligtasan bilang ina ng Diyos, bagamat bahagyang magkaiba ang kanilang interpretasyon ukol sa mga huling sandali ng kanyang buhay sa mundo. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay hanggang dito. Kung narating mo ang bahaging ito ng kwento, ipaalam mo sa akin sa mga komento. Saan ka nanunood? Natutuwa akong malaman kung gaano kalayo ang nararating ng mensaheng ito. At huwag huminto dito, i-click ang video na lumalabas sa screen upang ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga kamanghamanghang kwento at katotohanan ng Biblia. Maraming kaalaman at inspirasyon ang naghihintay sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos, patatagin ang iyong pananampalataya at bigyan ng kapayapaan ang iyong puso. Magkita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli.